Sa ato ang electricity, sir, asa na to ginakuha sa atong mga distribution area, sir. Tapos lang to na ito mahimong apektado ang atong supply with regards to tension o crisis karon sa Middle East. Okay, daghang tag sources no na ginapangkuan sa Pilipinas, duha gyud ka klase na siya, renewable ug non-renewable sources. Ngayon kag renewable sources mo ning hydro, geothermal, and as well as kanang mga mga solar. But for Mindanao, wala kay solar except for mga ginatawag nato na rooftop solar na nag-apply sila net metering, wherein sa Davao City or sa Davao Light, currently natay mga ubay-ubay na mga customers na mga rooftop solar na ang excess power nila pasa nila sa atuwa sa grid. So ginapalit po namo na ginapalit nato na sa then gina-distribute definitely sa system. Now, kaning tension sa Middle East, definitely it will have impact yun sa tuwang rates. Okay, masayod magutan na daghag mga power plants din sa Pilipinas. Akong mention na Pilipinas, because manggod interconnected na manggod ang Luzon, Visayas, Mindanao, no? Though nagahatag na yung mga submarine cable from Mindanao going to the Visayas and Visayas going to kaning ginatawag nato na to Luzon. Now, daghag mga power plants na today sa Pilipinas na nagapalit og kanang fuel nila sa laing nasod. So definitely naagi impact ang kaning tension din karon sa Middle East. Kay kung musaka ang price of fuel sa world market, definitely musaka pod ang pagpalit nila sa ilahang mga fuel, like for example coal and oil. Then it will also lead to kanang pagsaka pod sa kanang generation charge na to. Ang generation charge again, no, these are kanang ganing pasaka naog ni siya, depende gyud sa price of fuel sa world market. And sama sa ginawa namo sa atong mga previous na mga press conferences na sa electricity bill nato upat gyud ka major components, no? Unang-una din is generation, ikaduha din is transmission, ikatulod na distribution, which is kanang samuha lang sa Davao Light, and nato ginatawag na other government charges, which is kaning mga daghan ni siya, nakahimay-himay ni siya, no? Kanang lifeline subsidy, support nato sa mga PWD, sa mga senior citizen ug uban pa, and taxes na to. So kung musaka ang isa ani nila, definitely musaka po ang kaning ikaupat. Now, as mentioned earlier, nagasaka na og din isang generation. Kani siya on the part sa utility company, for example sa Davao Light, igo ra gid mo palit og kuryente, kung pila to imong kuryente gikinahanglan mo toy palito na mo and amo to ipasa sa mga customer. Wala na siya wala mi kitaon na to, in short. Ang amo alang is katong distribution charge paghatod sa kuryente dito sa inyong mga balay. Same gyapon sa tubig, no? Kung mapalit ka isa ka basong tubig, kani siya i-deliver ko ni sa imuha kung sa tong tubig nimo requirement. So ikaw gid mo mismo mobayad sa tubig na gi-require or gipalit nato. Same sa kuryente. Now, ang pag-deliver paghatod dito mo tong amuha. But naapot ay highway agian, which is mo tong transmission to major highway. For example, natin gikuha sa somewhere in the north, no? Sa iligan na kuryente, ubayad maka sa transmission lines po nato sa gipaag-agianan. Pag-abot sa mua, mo na itong distribution system, which is mo lang po ito'y part sa Davao Light. Insofar as mapredict na ba nato kung usa ka taas ang isa ka sa generation charge o kung kanus sir nga nagsugod naman ang tension sa Middle East, possible na mag-take effect ang pagsaka? Possible na pagsaka? Siguro kaning hindi siguro, no, but kaning dili ato madatimin sa pagkakaroon. Kay depende gyud sa presyo sa pagpalit natong kuryente. For example, WSM, kada minuto maguna naga-change ang iyang price. So muna siya kung WSM magudsurihan nato, muna siya nag-take advantage siya kung ubos iyang presyo sa dito ta makuha. Imo to ginauna natong dispatch. Kay para dili pud mamudako ang atong overall electricity rate. Kay again, no, nagi na siya impact, balik ko na nagi na siya impact ang kaning tension di sa Middle East karon. But kani siya most especially ang impact ani na sa generation charge nato. Wherein kaning generation charge is pass through or pass on charge na siya. Now as to the amount kung pila, di kita ka determine pa na sa pagkakaroon. Pero sure, na increase.
most likely na gina siya. But tanawon mo gud nimo nag-start ni siya, I think pila ka duha, mga 2, 3, 4 days bago ba na nag-start, no? So dili pa siguro nga nakadako ang impact kay kumpara sa Marso sa sunod bulan pa gyud. It could be April ang impact ana niya. Kay especially kung ang tension magpadayon, basig mas expected na ang April yun ang pinaka na-impact ato ang impact kaning tension sa Middle East, no. Ang amuan na lang siguro hangin sa tanan natong listeners, sa tanan natong customers, kung pwede ato yung i-manage wisely ang ato ang electricity ato para dili pud mo dako ang atong consumption man god is a big factor sa inyong electricity bill. Duha na kami main factor gyud sa electricity bill, ang rate per kilowatt hour ang consumption. Ang rate per kilowatt hour napaningkamot yun ang inyong power utility ng Davao Light na mangita o mga power suppliers or generators na barato ang atong pagpalit or mangita tag ka ng kuryente na barato kay something na ko pass on or pass through charges man gud ni siya. But the other one, consumption, it is beyond our control, beyond the control of Davao Light. Kay kano man ang consumption man gud, it's the owner or ang tagbalay ang mogamit og kuryente. So kamo gyud or ang mga customers gyud nato ang makakontrol ni ana. So mo nang among ginaingon na mas maayo na gamito nato atong mga appliances wisely. So kung 3 hours ka gagamit sa aircon, basi pwede 2 na lang ka oras, no? Kung 5 hours, basi pwede 3 na lang ka oras. So i-minimize nato ang mga paggamit sa mga kusog mukaon og mga kuryente na mga appliances nato.